Sa Bulacan, Taguig at Marikina, may mga bigating sorpresa raw. Oh, sige. Ay, ang lalaki! Parang kasya mukha natin dalawa dito Ang laki nga po eh. Oh, ano, so Mas naniniwala. malaki pa sa mukha ko. Wow. Kulang yata ang iyong medida. Parang maliit po Maliit yata. Okay, muntik nang maubos. 40. 40. 40 inches ang talampakan nito. Not your ordinary chicharon, barbecue at pork chop ang ipinagmamalaki nila. Literal na lalaban sa palakihan. Ang isang pirasong pork chop kaya raw busugin ng buong pamilya. Ang pork chop na mas malaki pa sa mukha ng tao, real na real daw at hindi dinaya sa laki at kapal. Ang procedure po nito is ina-dry, wet, dry, and fry po natin. First po gagawin natin, i-coat po natin siya ng breadings po. Massage po siya. After natin sa breadings po, dito tayo sa egg, sa wet po. Make sure po na na-coat po lahat. Then after po, dito na po tayo sa breadcrumbs natin. Sa super pork chop po natin is marinated na po siya. One day po siya minamarinate. Then sa flours po natin, breadings po is timplado na rin po siya. Ito na po ang well-coated na pork chop. Luluto po natin siya sa 180 degree Fahrenheit. In cooking time, 2 minutes 30 seconds po. Bakit may oras po ang cooking time ng super pork chop? Para hindi po siya ma-overcook, hindi siya matigas pag sinerve po. And juicy pa rin po siya kapag isa-serve po natin. Kailangan high heat po para yung cook nung meat mismo, hindi siya mahihilaw. After 1 minute, flip po natin. Para side to side po siya naluluto. 2 minutes 30 seconds na po ang cooking time niya, pwede na po siya ihango. Ang super pork chop, super tipid din daw. Ang isang order sa halagang 208 pesos, may kasama ng kanin, mixed veggies at only gravy. Ang mga utak sa likod ng negosyo, ang childhood friends na sina Seal, Carl, Kin, Marvin at Kyla. Sama-sama po kami. Sama-sama talaga. Kasi gusto niya, lahat kami, umunlad kami. Kung paano niya kami bibuild up, paano niya kami tutulungan, paano yung magpatakbo ng negosyo, sa kanya po lahat ng idea. Kumbaga, siya yung mentor namin. 2 taon na ang Tio Steak and Pork Chop. May 2 branch na rin sila sa Marikina at Antipolo. Ang parehong branch, kumikita ng 200 hanggang 400,000 pesos kada buwan. Negosyo goals na, friendship goals pa. Family goals naman na negosyong sinimula ng padre de pamilya na si Lauro noong 2003. Ang binansagang Ihaw King, kilala sa tinda nitong barbecue. Huwag ismuli ng barbecue ni Lauro. Dahil ang gahiganti nitong laki, pinipilahan sa kahabaan ng Manalili Street sa Taguig City. Naka-encounter ako ng stick na kakaiba ang haba. So kahit ako nagulat ako, meron palang nag-i-exist na ganito kahabang stick. That time, malalaki na rin naman yung barbecue namin. 12 inches na siya. Tapos nung makita ko pa, meron pa mas mahaba, 18. Sinubukan ko. Yung araw na yun, okay naman. Nag-click naman sa mga tao. Ang nagbabagang balita tungkol sa giant barbecue ni Lauro umabot sa radar ng content creators. Sa sales ko, naging halos triple. Kahit kami nagulat din sa ano eh. Kasi dati, nasa mga 20 lang, 25, pinaka ano na yun. So, halos nag-triple siya. So, kaya ang ginawa namin, talagang minaximize na namin yung ano, eto na yung nakikilala sa atin. So, panindigan na natin to. Hindi lang sulit sa laki at haba, siguradong malinis din daw ang mga ihaw-ihaw ni Lauro. Yung laman po niyan, medyo maputi na. Yan po yung palatandaan na hindi siya mapait at saka malinis po siya. Ganito po namin tinutuhog yung aming giant isaw. Tinatansya po namin na magpantay siya kabilaan. Kaya ito po, sulit na sulit po kayo kasi malalaki po yung balik ng isaw po mismo sa sa stick. Malalapad po siya. At the same time, mahaba na rin po siya. Ihaw lang sapat na. Bukod sa malaking kita, iba't ibang investment na rin ang natuhog ni Lauro. May mga naiipon na rin, nakapundar na rin po sa sasakyan. Nakabili na rin ako ng lote, may insurance na rin po ako. Savings ng mga anak ko, mas gusto ko yung hindi nakikitang investment na pagdating ng panahon kahit papaano pakikinabangan ng buong pamilya. Family recipe din ang pinagmula ng chicharon business ni Joseph. Pero ang pamilya nila, kakaiba ang trip. Hindi sa suka, kundi sa tsokolate isinasawsaw ang chicharon. Binabash ako minsan, sasabihin, iyo, parang nakakadiri naman yan. No? Pero syempre, sa social media, hindi mo pa naman syempre natitikman. Nahuhusgahan ka na kaagad by the looks of it.
Galing pa raw sa lola ni Joseph ang ideya ng chocolate dip. Ang say ni Joseph sa bashers, wala kayo sa lola ko, kaya wala raw basagan ng trip. 1970s pa ang recipe na ito, na muli lang niyang pinalutong. Nung mga bata kami, parang pinipilit kami na kumain ng chicharon pero ayaw namin. Pero dahil nga yun, nilagyan nyo ng chocolate dip, so nagustuhan namin lahat. It was a special treat for us, yes. Bukod sa sausawan, tumatak din ang chicharon ni Joseph dahil sa pamatay nitong laki. Bali, ito yung tinatawag natin na back fat, no, ng baboy. So approximately mga nasa 3 feet. Ang balat ng baboy, iluluto muna sa mantika sa mahinang apoy. May sikretong pampalasa rin daw ang mantika. Kapag luto na, patutuyuin ito sa loob ng 3 araw. Ito ngayon yung pre-cook na tinatawag natin. Ang pinatuyong balat ng baboy, babanlian muna ng mainit na mantika. Saka ililipat sa mas mainit na mantika para paputukin. Sa paraang ito, pantay raw ang pagkakaluto ng bawat chicharon. Parehong proseso rin para sa giant chicharon. Pero kailangan ng 2 tao para masigurong aalsa ng maayos at hindi kukulubot ang karne. Sa laki ng chicharong ito, kaya raw busugin ang hanggang 10 tao. Magkano naman ang kita natin dito, Joseph? Dati po, maliit lang po talaga nung nag-start, no? Siguro 2,000 lang po sa isang buwan. Pero dumadami po yung mga naniniwala sa atin. Ngayon po, mga nasa 70 to 80,000 po per month. Kasabay ng paglaki ng negosyo ni Joseph ang pagdami ng kanyang tauhan. Dagdag pa sa naipundar niya ang nabiling bahay at sasakyan. Dapat innovative ka eh. You have to stand out from the rest. Hindi yung makikipagsabayan ka lang dun sa kung ano yung meron yung tao. You have to be different and unique. The bigger, the better. Dahil sa negosyo, ang malaking tiwala sa sarili at sa produkto, malaking bagay para pumatok.